Muli po, samahan niyo po ako sa paggawa nitong sumang malagkit. So, madali lamang po ito. Sa 1.5 kilong malagkit, kailangan natin ng 3 nyog. And then, igagata po natin yon, or mas maganda po ipapiga na natin para mas lumabas talaga yung kakanggata. And then, yung malagkit naman po ay hugasan po natin ng maraming beses para sabi nila pagka hinuhugasan daw ng maraming beses yung malagkit ay iwas panis siya. Mas matagal yung lifespan ng suman. Pakuluin lamang natin yung gata, and then ilagay po natin yung salt and then yung anis. Dagdag aroma po yan sa ating suman, at ilagay po natin yung na-drain na malagkit. And then pagka nailagay na po natin yan, kailangan continuous yung ating paghahalo para hindi po siya masunog or matutong yung ating malagkit. Yan po ay hindi pa po siya totally luto. Pagka wala na po yung sabaw and then naiga na po at nagmantika na po siya, ay pwede na po yung hanguin. Pag malamig na, saka po balutin. Ayan, yung dahon po ay niluto ko po muna yan sa apoy or sa uling para pagka nagbalot na po tayo ay hindi siya masira agad. And then pagka natapos na po natin lahat, ay saka po natin siya itatali. So pagpa-partnerin po natin yan, pwede dalawahan, pwedeng apatan. So yung dahon lang din po ang ginamit kong pantali kasi merong pang sobra, so sayang naman. After a few minutes na pagbabalot ay eto na po yung nabuo natin, and then ilalagay natin yan sa casserole, and sapinan po muna natin ng dahon at lagyan natin ng tubig na kailangan ka-level ng suman o mas higit pa sa suman yung tubig niya. Pakuluan natin siya ng 1 oras, kaya sinalang ko po yan sa uling lang para mas tipid tayo sa gas. Medyo mahal na po kasi ang gas. After 1 hour na nakasalang po yan, ay ayan na po yung ating suman na malagkit. So ang timpla po niyan ay medyo asin, may alat, pero hindi siya ganun kaalat. Pwede pa yan i-dip sa sugar, and masarap po yan partner sa kape. Thank you very much po sa patuloy na panonood ng aking video. Hanggang sa muli po. Salamat!